What is up mga pers? So magandang umaga sa inyo lahat. Quarter to 9 ng umaga. I-schedule ko yung sakyan natin na paayos dahil hindi natin nagagamit na ilang araw na. Almost 1 week na. Inabangan ko yung aking mekaniko. Ito yung sakyan natin. Ayan. Wogi. Usually ako kasi nagme-maintain na ito. Pantulog pa. Inabangan ko yung mekaniko natin dito. Nangyari sa kanya, tumagas yung langis alternator. Gawa nung katagalan na nung post sa ilalim. Pakita ko na lang sa inyo. Siyempre may mga lakad tayo. Medyo kakaulan-ulan lang. So ayan, medyo madumi-dumi na nga. Shoutout. Ibang pyesa nito, nabili ko na lang sa Shopee na lang to. Kasi wala na ma-order. Mahirap kasi nga natin yung ibang pyesa. Ito yung papalitan. Sana ito lang. Hindi ko alam kung ito. Sorry, ito. Ayan, loob natin sakyan. Anyway, yan lang. Makagawa rin tayo ng mga vlogs natin kasama si Pogi. Ilaw. Tagal ko na mekaniko yun. May shop yun sa Marikina. Medyo puwi tayong konti kagabi kasi tinapos ko yung edit ng episode number 1 na video natin. Ito na yung mekaniko ko. Yan. Galing pa ng Marikina yan. Buti libre kayo. Di ko may biyahe kapag ni-start mo nagtatagas yung ilalim. Himay na. Gas yan ano. Buti maaga silang dumating kasi pwede tayong bumili ng kailangan pa. Sa bigla. Yan, kaya sabi ko, pwede tayong bumili ng paggamit kung ano yung pwedeng kailangan gamitin. Ito pre oh. Kaso wala akong gasolina. At ito yung sira. Itong hose na to. Ayan o. Nakita nyo may punit. Diyan lumalabas yung langis. Pag hindi mo in-address to, so laking problema yan. Mas masakit sa ulo. Sisirain mo yung makina. Pag walang langis, internal ng makina masisira. Magastos. Ito ang buhay ng mga mekaniko. Yung mga kamay-kamay na ganyan kadudumi. Normal yan. Ayan. Buksan natin yung ilaw dito sa aking workstation para makita ninyo. Sampay. Tayo. Ito na natin kasi papalitan naman yung pyesa. Ito yun, connector hose, which is ito yun. So importante na parehas yung pyesa kasi kung hindi, magkakaroon ng issue pagdating sa installation dahil magkaiba yung mounting. So kailangan pareho yan. So in any case din, bumili rin ako ng isa. Hindi ko na ilalabas plastic kasi sayang naman. Katabi na natin ito. Meron na naman tayong mga bagong kay Santa Cruz. So yan yung ating pinagawa. And then yung oil hindi naman tinanggal yung main. So okay lang. Medyo magastos din ang change oil ng sasakyan. Ako na rin nag-change oil nito. Mas prefer ko kasi ako mag-change oil kasi yung ginagawa akong pag-change oil dito sa sasakyan na ito is overnight. Dinidrain ko siya umaga o hapon kung anong oras ako mag-drain, and then kinabukasan ko na siya gagawin para yung totally talaga mag-drain yung buong langis dun sa loob ng makina hanggang dun sa mga components para pag nagsalin tayo ng panibagong langis hindi siya contaminated agad. Itong vlog na to na ginagawa natin ngayon, start ng umaga natin na gawa agad ng sasakyan. Pag nagawa naman yung sasakyan natin malaking ginawa naman yan dahil gagamit na natin siya. Ayan, so itong hose na isa na ito, magagamit na natin ito sa pag-desisyon na namin na palitan na lang. Ito, tsaka yung nakakabit na ganito doon. Magkaedad, anytime soon baka bumigay yung isang piyesa doon. So, ito na rin yun. Bumuksan ko na. Unboxing natin. Unboxing. Plastic nga paano pag-unbox yan. So, ito yun. Ayan. So, tip lang doon sa mga may sasakyan, lalo doon sa mga hindi masyadong sanay o hindi wala nga masyadong idea doon sa mga host kung kailan magpapalit ng ganito. Pindutin nyo lang ng konti. Huwag nyo didiinan. Pag nakita yung sobrang tigas, parang ano na siya. Meron ako dito. Nakita ko sa inyo yung host. Para meron kayo idea. Wala na. Tinapong ko na pala. Tinapong ko na. Wala na. Dami na rin kasi clutter dito sa pwesto ko. So nagtapon na ako. Anyway, ganoon lang. Check nyo lang yung mga hose. Yung pindot niya, yung slight lang. Para ka lang pumipindot ng kamatis. Pag naramdaman mo na medyo lumubog siya ng konti, okay pa yan. Pagka medyo mahirap ng pindutin, tapos pag pinitik mo, iba tunog parang plastic na. Yun, magpalit ka na. So nakamili rin pala ako nito kasi papalitan din yung air filter. Kaya mura lang to. Tingkulan. Yung kulay
connecting. So alam ko medyo hindi niya nagigets yung mga ano dito, yung mga bagay-bagay dito. Pero comment down section comment lang kayo sa video natin para kung hindi nyo naiintindihan, try ko explain sa inyo sa pinakamabilis, pinakamadaling paraan. Kung yung mga pinagsasabi ko, hindi yung vlog ako ng vlog dito, hindi nyo naman naiintindihan. Pero basic lang mga sir, basic lang. So nililinis pa nila yung ano nung makina. So since papalitan yung hose na malaki, nag-drain na rin ang langis, tignan nyo. So ayan, ang langis. Itim na rin naman. Change oil na rin naman ako ngayon. Tuloy-tuloy na natin ang pag-maintenance. Sabi natin si Commander. Toss gas. Ayan din. Ay! Pasok, labas mo yung magkaklas ako. Ha? Ngayon na? Kailangan natin mag-change oil. Na-drain na yung mga langis gawin pa sa ilalim. Hindi mo naman, yun naman talaga sinabi ko sa'yo, diba? Una pa lang. Sabi mo, huwag una. Hindi kasi sabi niya, palitan din natin yung hose pa sa ilalim kasi baka yun ang bumigay. Panibagong ano na naman, problema yan. Toss gas. Sabi, para isahang kalas na habang nandyan pa. So, That's what I told you. Pwede na. So, alis ka, bibili ka pa. oo, bibili pa ako ng langis dyan. Yung oil filter, ipapalalamog ko na lang. Toss gas. Paano? Toss gas. Balik tayo. So, yan nga mga pairs. Hindi ko na document yung paggalis natin. Pumuli tayo ng langis. So, nakabili tayo. So, yun nabili natin langis. So, oil filter na lang. Due na rin naman talaga for oil change itong sasakyan. Pero hindi ko lang inaasahan na ngayon magagawa. Kasi ako dapat gagawa yan. Hindi ko muna dumating yung aking order ng oil filter from Caloocan. So, balik tayo. Ayaw. So, nahintay ko lang yung ating lalamog na dumating. O, yan na. Para pick up na. Yan, makita ninyo. So, galing siya ng Caloocan. Sorry, late response. Nagbablog kasi ako. Hindi ko nabasa agad. Pakita ko sa inyo yung box. Baka naman. Sponsor na. Tet, subok na yan. So, dumating na yung ating oil filter. Ito ko sa inyo. Ayan, filter na ito. May pangsapo ka dyan, pare. Baka matulungan ka dyan. Layo ba? Yan yung ginagawa ko din pag nag-oil change ako. Change oil yan. Ganyan na ganyan din. Kaso sa akin, matikuloso kasi ako. Hindi ko alam kasi ganun ako mag-change oil eh. Medyo iba yung procedure ko. Mas matagal pero may pagkaano kasi tayo. Hindi ako satisfied pag alam kong hindi tama yung ginawa ko. O may something na dapat ginawa ko na mas tama. Hindi ako nag-shortcut ng mga bagay-bagay sa buhay. Kasi parang ayokong pagsisihan na meron akong na-neglect. Hindi ako perfectionist pero ganun yung personality ko. Para sa hindi nakakaalam. Basta gusto ko yung ganun procedure. Hindi na kanargaan pre ng langis? Hindi na. Okay lang ba yun? Oo, okay lang naman. Dami dyan, diretso naman yan. Maandar na siya after 1 week na hindi napaandar yung makina niya. So, yan nga, mga people of the Philippines. So, gawa na si Pogi natin. Na-change oil na rin siya. Ayan, dito tayo sa loob ngayon. Ayan. Kung gusto nyo puntahan yung talyer ni Kuya Mario, C2MK sa may Sumulong Highway. Ano siya, boundary ng Marikina at saka ng Sumulong Highway. So, ugali ko, kada change oil itong sasakyan na to, si Pogi, nag-re-reset ako ng odometer kasi binomonitor ko pa rin yung kanyang binomonitor ko yung kanyang fuel consumption, kung okay ba yung kanyang capacity, yung kanyang fuel, kung okay pa ba yung binibigay niya sa atin na kung matipid pa rin ba siya, kasi syempre diesel ito. Sama ko kayo, yan, may ang trip nitong sasakyan natin, yung pansinin yung taas kasi palit ako ng gauge niyan so hindi tama yan. So yung sa ilalim na lang, sa baba, yan, so medyo madilim. Tingnan natin kung anong kapalitan ko pa yung isang ilaw nito na busted So yan, 50 kilometers, so si 00 natin dyan. Yan, so kasama kayo sa nag-0-0 ng ating gauge. So ibig sabihin nun, sabik si Pogi ngayon sa mga biyahe na pasyalan, mga ganyan. Kasi syempre pag bagong change oil sa akin mo, kailangan mamasyal ka o gamitin mo yung langis kasi kung hindi, mapapanis, diba? Totoo yun. Hindi porket hindi mo ginagamit yung sasakyan mo, kala mo yung langis brand new pa rin, okay pa, hindi ganun yun. Kahit nasabihin mo nasa garahe lang, mas kailangan mo nga siya dapat na i-change oil, lalo na pag hindi mo masyadong ginagamit kasi napapanis yung langis.
nagkakaroon niya ng moisture sa loob sa oil pan. Yan. So, sarap itong gamitin ngayon kasi sabi ka kung almost 1 week o 1 week akong hindi nakapag-drive. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na mga vlogs natin, mga pers. So hanggang sa muli, stay safe and I will see you on my next video. Peace out.